Kailan maaaring maghabla ang isang nag-aakalang siya ay na-libel? Malalaman natin yan kay Attorney JJ Atenza para naman sa Bisig ng Batas. Bago po natin talakayin ang isa na namang mainit na issue, nais po naming pasalamatan ng impormasyon at kaalaman na nais ipaalala sa atin ng isa nating magiting na judge na isa palang masugid na manonood ng ating Bisig ng Batas. Paalala lamang po tungkol sa vagrancy na ating tinalakay noong mga nakaraang araw. Matatandaan natin na tinalakay natin ito, pero mahalaga pong ipaalala namin na ang vagrancy ay na-decriminalize nito lamang Abril ng taong ito. At ang pinarurusahan po ay hindi lamang ang basta-basta paglaboy sa kalye, kundi ang paglaboy sa kalye dahil sa prostitusyon. Ito po ay dahil sa Republic Act 10158 in connection po sa Article 202 ng Revised Penal Code. Bilang pagpapatuloy po, ang kaso pong ito ngayon na dinesisyonan ng Supreme Court noong 2010 ay napaka-interesting dahil isang libel case na nagmula sa post sa internet ay dinismiss po ng Supreme Court. Tandaan po, 2010 po nangyari ito. Isang grupo ng mga magulang ang gumawa ng isang website para sa mga taong nabiktima ng pagbagsak ng isang pre-need insurance company. Sa website na ito, tinatalakay ng mga tao ang mga nangyayari sa kanilang pakikipagnegosasyon sa kumpanyang nasabi. Isang araw ay nabasa ng isang opisyal ng insurance company sa internet ang mga nakasaad na talakayan sa loob ng website na ito. Nagsampa ngayon ng kasong libel ang opisyal ng insurance company laban sa grupo na gumawa ng website na ito dahil nabasa daw niya ang mga mapanirang kataga na nagsasabing, talagang naisahan tayo ng pamilyang yan, hindi dapat pagtiwalaan ang pamilyang yan. Sa pagbagsak ng negosasyon natin, ang pamilyang yan lamang ang nakinabang ng husto. Sa korte sa Makati City po isinampa ang kaso. Bilang pagkontra dito, sinabi ng grupo na dapat daw ay dinismiss agad ang kaso dahil wala naman daw katibayan na sa Makati unang na-publish ang nasabing mga kataga. Ikalawa, hindi naman daw sa Makati ang residents ng nagsampa ng reklamo kung hindi sa Binondo, kung kaya't walang jurisdiction o kakayahan at kapangyarihan ng Korte ng Makati na dinggin ang kaso. Umabot hanggang Supreme Court ang naturang issue. Ang tanong, maaari nga bang makasuhan ng libel ang mga nagsulat na ito sa internet? Dapat nga bang sa Makati dinggin ang kaso? Noon pong taong 2010, tandaan po natin, wala pang anti-cybercrime law noon. Ito po ang naging desisyon ng Supreme Court sa GR number 184800. Napakataas na importansya ang ibinibigay ng korte sa venue o lugar kung saan nangyari ang krimen ng libel. Ang libel po ay isang krimen na jurisdictional ang venue. Ibig pong sabihin ay nakasalalay ang reklamo at pag-exercise ng kapangyarihan ng korte sa lugar ng pangyayari. Nasasaad po sa Article 360 ng Revised Penal Code na ang criminal action o civil action sa kasong paninirang puri ay nasa ilalim ng kapangyarihang duminig ng Regional Trial Court kung saan ang libelous article ay unang naiprint o naipublish. Maliwanag po na ang libel cases ay maaari lamang i-file sa korte ng mga sumusunod na lugar. Una, sa lugar kung saan nakatira ang complainant. O ikalawa, kung saan ang nasabing mapanirang puri na kasulatan ay unang nailathala o naipublish. Sa kaso pong ito, inamyendahan ngayon ng nagreklamo ang sinabing venue ng complaint at inilagak niya sa Makati. Kasi daw sa Makati daw unang naipublish ang mapanirang post sa internet dahil nung pag-access niya sa internet sa Makati office niya ito nabuksan. Sa madaling salita, inihalin tulad niya ang katagang printing and first publication na isinasaad ng batas sa kanyang pag-access sa internet. Kung papayagan daw ang taong ito na ihalin tulad ang unang access niya sa website na inireklamo sa sinasabi ng batas na where it was first printed or first published, palalawakin lamang daw ng argumentong ito ang iniiwasan ng batas na gulo kung saan ang isang manunulat, blogger o author ay maaaring idemanda ng libel kahit sa ang sulok ng bansa basta lang i-allege na ito ay nakita sa kung saang lugar. Kung ito daw ang magiging pangunahing argumento na nagreklamo, dapat daw malinaw niyang mapatunayan ng taong ito kung saan ang aktwal na lugar unang na-publish o naisulat ang libelous statement kagaya ng address ng editorial or business office ng isang pahayagan.
magazine o publication. Itong kondisyon na ito ay mahigpit na ipinatutupad upang maiwasan ang pag-file ng kaso para lamang mangharas. Sinasabi dito doon na hindi daw maaaring asahan na mangyari ito sa libel sa internet dahil sa noon ngang 2010, wala pa naman daw paraan upang malaman kung saan ang aktwal na lugar na pinangyarihan ng krimeng libel at kung paano mapatunayan na ito nga ay unang na-publish o na-print sa isang lugar. Marahil ito rin po nga ang issue na tumutuligsa sa anti-cybercrime law. Paano nga ba mai-establish ang lugar kung saan unang na-publish ang isang statement sa internet gayong kinopya lamang ng batas na ito ang probisyon ng Revised Penal Code? Manatili po tayong maging mapagmatsyag at mapanuri. Abangan po natin ang kalalabasan ng isyong ito. Isa na naman pong makabuluhang talakayan ang naibahagi namin sa inyo. Inaanyayahan po namin na magpadala kayo sa amin ng email sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.